Hello guys! Hello sa inyo! Kamusta kayong lahat? Ang vlog na ito ay tungkol sa aking pregnancy journey, of course. Ano ba ang naramdaman ko na ngayong 7 months na yung aking tiyan? Ngayon is, this week is mag-8 months na siya. So, I'm going to share kung ano yung aking mga naramdaman nitong 7 months na si baby. Kasi nung last check-up ko, nung malaman ko na nung mag-turn na siya sa 7 months and 2 days nung last check-up ko, yun nga yung sinabi ng doktor. Pero nung una pa lang naman, sinabi na niya na kulang nga ako sa amniotic fluid. So, ngayon, ang ginagawa ko is umiinom ako ng 2 liters of water per day. Or more, sabi ng doktor, more. Yun pala, ang side effect pala nun, kapag kulang ka sa amniotic fluid, ang naramdaman ko is, mahilig kasi akong mag-walking dati. And ngayon, hindi ko na siya nagagawa ng mag-walking ng malayo kasi naninigas siya. Naninigas yung, yung aking tiyan pagka naglalakad ako ng malayo. Ang magiging cause pala nun is, pag laging naninigas si baby, ibig sabihin, is nai-stress siya sa loob. So, yun pala kailangan, hindi siya ma-stress. Kaya, hindi muna ako nag-walking ng malayo. Nag-walking ako yung malapit lang. At saka, sabi nila, ayun sa mga napanood kong doktor din, kasi nanonood ako ng mga videos, ang sabi nila, nagiging costing daw ng preterm labor. So, 7 months, baka maaga kang manganak or maaga akong manganak dahil na nai-stress si baby sa loob pag mag-walking ka. So, in-stop ko muna yung walking ko. Siguro, gagawin ko na lang siya kung talagang full term na si baby pag 9 months na siya. Tapos, ayun nga, mabigat na siya. 1.5 kilos nung last check-up ko. So, ngayon, siguro talagang mas mabigat siya kasi nahihirapan na akong matulog. Wala na akong pwesto na maayos. Tapos, ang pinakang position ng isang buntis ay yung sa left side ka. Pero, syempre, nakakapagod din yung palaging sa left side kasi yun daw nga yung kailangan ni baby para sa blood circulation niya. Natutulog din ako sa right, pero hindi ko tinatagalan yung pwesto ko, yung position ko sa right. Tapos, pag naman titihaya ako, lalagyan ko ng pillow, yung dalawang pillow yung aking legs para sa support. Yun ang sabi ng doktor. Yun nga, pag pala malapit ka sa kabuwanan mo, yun yung tulog ko nung first trimester na hindi ako nakakatulog ng maayos. Bumabalik na naman siya ngayon, nagigising na naman ako ng madaling araw. Tapos, nahihirapan na naman akong matulog. Sa araw naman, hindi ako natutulog kasi pag natulog ako pag-araw, hindi naman ako makatulog agad sa gabi. Kaya ang ginagawa ko, natutulog na lang ako sa gabi. Siguro pag minsan hindi ko napipigilan na maidlip ako, yun lang. Kaya ginagawa kong busy yung sarili ko. At ano pa ba ang ibang mga nararamdaman ng ng 7 months? Ayun, yung nagugutom ka kasi dalawa na nga kayo yung kumakain sa ikaw at saka yung baby. Bali, dalawa na kayong nag-share sa food. So, minsan, ditong kagabi, nung nagising ako ng 12, kasi nakatulog ako ng maaga kagabi, kumain ako kasi nagutom ako, kumain ako ng sliced bread at saka milk, uminom ako ng milk. At medyo, dahil din sa kulang ako sa amniotic fluid, hindi ko alam kung bakit, laging naninigas yung tiyan ko. Tapos, si baby parang hindi siya masyadong makagalaw. O dahil din siguro sa maliit yung tiyan ko compare sa ibang buntis. Sabi ng nanay ko, baka daw puro baby yung laman ng tiyan ko, kaya ganun. Nagkikik naman siya, tapos nag-wave yung tiyan ko. Basta ang mahalaga sa akin, kahit hindi siya masyadong malikot, ang mahalaga sa akin is healthy kami parehas. At panganganak ko is maging normal or natural birth. Yun talaga yung aking focus sana. At kaya nga, tinitreat ko yung sarili ko ngayon na uminom ng maraming tubig, ng 2 liters of water per day or more. Talagang pinipilit ko siya na inumin kahit, yun nga, mayat-maya ka ng iihi, mayat-maya ka na sa CR, lalo sa gabi, minsan umiihi ako ng mga 5 times, ganun. Pero okay lang yun para naman yung kay baby. Kasi sa araw, minsan, pag hindi mainit yung panahon, hindi mo naman maubos yung 2 liters of water.
Kaya sa gabi, umiinom din ako. Ginagawa ko ng hobby yung pag-inom ng tubig. Ang isa pa pala sa aking nararamdaman ngayong ako ay 7 months na. Bukod pa dun first trimester na medyo may hilo-hilo. Ngayon, pag napapagod ako, sobrang akong hinihingal. Tapos parang ang bilis ng pagpawisan. Pag pinawisan ka, yun, nahihilo ako sa umaga. Tapos ang gagawin ko niyan, pag nahihilo na ako, ihihiga ko lang ng konti tapos magiging okay na ako. Kasi wala rin naman akong kasama dito sa bahay, kaya kailangan kong ding mag-ingat kasi baka mamaya mag-collapse ako tapos biglang mabagok yung ulo ko kung saan ako matumba. Kaya nag-iingat talaga ako kung ano yung aking mararamdaman, hihiga ako saglit. Pag okay na ako, at saka ako gagawa dito sa bahay. So, yun ang isa sa aking mga naramdaman ngayong 7 months. Siguro, okay naman yung blood pressure ko nung magpa-check up ako. Pero yung 120, yung over lang talaga yung mababa. Over 120 over 68. So, siguro baka dala na rin yun sa pagbaba ng aking dugo. Kaya ganun. Kaya siguro ako nahihilo. So, baka siguro naman yung lahat din naman ng buntis may mga naramdaman din katulad ko na nakaka-relate din sa akin. Especially, yun nga ang problema ko, yung kulang ako sa tubig. Siguro hindi makalangoy-langoy si baby sa loob. Dapat pala tama lang yung tubig. Pero sabi ng doktor, yung tubig daw is masama din yung marami. Kailangan talaga yung tama lang. Unluckily, yun nga, kulang naman yung tubig ko. So, may isang buwan akong umiinom palagi ng tubig. Yung treatment ko na 2 liters. Kasi sabi ni Doc, wala naman daw treatment kasi wala naman daw gamot yung pagiging kulang sa tubig, kundi talagang uminom ng maraming tubig. And syempre yung pagbuntis, yung pagbabago ng iyong physical appearance, yung maiitim yung iyong underarm, tapos yung liig, medyo hindi naman masyadong sa akin, pero parang nag-darken siya ng konti. Nag-meeting nga yung yung kilikili. Ewan ko lang, siguro pag maputi lang talaga yung babae, pag maputi yung nanay, talagang hindi gaanong iitim. Pero kasi ako, morena kasi ako, kaya medyo naging maitim yung kilikili ko. Pero sabi nila, babalik din naman daw yun. Kaya okay lang, basta as long as healthy and safe si baby. Kaya, at saka yung yung pagkain, kailangan nating kumain ng mga masustansyang pagkain, mga gulay, itlog, gatas, gano'n, para mapangalagaan natin yung ating pagbubuntis. So, sana lang talaga maging normal yung panganganak ko. Yun yung aking pinagdadasal ko namin sa araw-araw. At soon, mag-8 months na siya ngayon, itong week na to. So, isang buwan na lang at makikita ko na ang aking bundle of joy. Marami na rin na nag-i-excite na makita siya. So, share ko lang sa inyo kung ano yung aking pregnancy journey. At yun nga yung hindi mo dapat gawin pag kulang ka sa amniotic fluid at naninigas yung tiyan mo. Hindi pala pwede yung maglakad ka ng malayo kasi baka maaga kang manganak. So, mas maigi yung maging full term si baby, yung 9 months. Kasi nakakatakot din na manganak ka ng 8 months. Kasi sabi nila, wala lang daw yung nabubuhay na 8 months. So, ayoko namang mangyari yung mga ganun. Kaya, iniingatan ko yung sarili ko sa ngayon na kailangan na umabot ng 9 months si baby. At siya nga pala, meron din akong nararamdaman na nung nanigas yung tiyan ko, tapos parang nagkakaroon ng heartbeat yung sa may puson ko, yung malapit sa sa puwerta natin. Sabi nila, daw yun, naghahanap daw si baby ng madadaanan, kaya natakot talaga ako. Natakot ako nung naninigas yung tiyan ko palagi. Actually, ngayon matigas siya kasi hindi ko alam. Naglinis ako ng bahay. Tapos, pag napapagod kasi ako, pag medyo napapagod ako, parang nai-stress siya. Kaya, naninigas siya. Tapos, umiinom pa nga ako ng tubig. So, ayun nga, lalong naninigas yung tiyan ko.
So, yun lang guys ang aking i-share sa aking pregnancy journey, and hanggang sa muli. Next, this Saturday, meron akong check-up. Kasi 8 months na siya, so meron naman akong check-up at makikita ko na naman si baby kung ano yung kanyang pagbabago sa loob. So, sana healthy kami parehas at dasal ko talaga na maging okay kami at makaraos ako sa October 1st or 2nd week of October, yun ang nakalagay sa aking EDD. So, sana guys, ipagdasal niyo ako at maraming salamat sa panonood ng aking video. Maraming salamat. Have a nice day, and kung saang mampanig po kayo ng mundo naroroon at mga kapwa ko pregnant na mommy, mag-ingat po kayo palagi and eat healthy food at matulog ng tama sa oras. At syempre po, samahan natin ng dasal ang ating pagbubuntis. Yun lang po. Maraming salamat. Annyeonghaseyo.